guys, magandang hapon. So, nandito pala kami sa Antipolo, no? Grabe, sobrang traffic yung daan namin dito kasi galing kami sa La Union, no? Inabot kami ng almost 8 hours or 7 hours, mga ganun yung biyahe. Finally guys, after 7 hours, no? Andito na tayo sa Antipolo. Bago kami pumunta dun sa pinag-stayan namin. So, kakain muna kami. Dito pala sa Cloud9, sa cafe guys. Tapos, umaambon pala ngayon, no? Dun sa taas guys, punta tayo dyan. So dito pala yung ticket booth nila guys. May bayad pala, no? Sa zipline pala 100 per head. Cable car is 150 per head. Saturday and Sunday only. Tapos pag mag-order pala kayo ng worth 300 sa restaurant nila guys. So free entrance na siya sa Hanging Bridge. So ito yung mga services offered nila guys. Yan, basahin nyo na lang. So may 100 pesos na entrance fee guys pag hindi kayo kakain mismo sa restaurant nila. Kakain muna kami dito sa restaurant para maka-free kami dun sa Hanging Bridge nila guys. Ayan, napakataas. So dito sa entrance guys, marami na palang kainan dito, no? Ayan, merong cafe with, yan, hindi ko lang alam kung tama yung pagbasa ko. C9 milk tea guys. May pasalubong dito kaso sarado. Ayan, maraming mga restaurant dito guys. May museum pa dito, Butuan Heritage Museum. Ayan. Dito yung information nila guys kung gusto nyong bumisita. Tapos, ayan, may mga history. Kipulo yata. Tapos, dito na yung pinaka-restaurant nila, guys. So, kakain muna kami. So, dito kami kakain, guys, no? Yan. Ganda sa labas. So, may view dun. So, ito pala yung menu nila, guys. Check nyo na lang. I-post nyo na lang. So, medyo, lang naman, saktuan lang naman yung presyo nila dito. So, para free na yung pagpunta natin sa Hanging Bridge, guys. So, kain muna tayo dito. Kaso, sarado yung viewing deck nila. Diyan sa labas. Kasi umuulan guys. Ito pala yung family ko guys. Yan. Valentine's Day pala ngayon guys, February 14. So, ngayon napagplanuhan naming pumunta sa dito sa Antipolo. Pero napaka-hassle pala dito kasi grabe, sobrang traffic. Almost 8 hours yung biyahe papunta dito. Pero alam ko namang worth it dito guys kasi sa research ko dito sa Antipolo is maraming mga cafe na mga ganda. Lalo na yung overlooking, yung mga magandang views, yung mga city views, yung mga mountain, ganyan. So, dito muna kami nag-stop guys dito sa Cloud9 guys kasi isa to sa pinakasikat na puntahan, yung Hanging Bridge dito. So, kakatapos lang namin kumain guys. Ayan. Actually, hindi na ako nag-vlog kasi sobrang gutom namin, ang layo kasi ng biyahe. Pero kung kakain kayo dito, pag nag-order kayo ng sinigang, sobrang asim niya guys. Pero sa amin kasi, sanay kami na yung luto talaga ng sinigang namin is maasim. So, gustong-gusto namin itong luto nila. Pero kayo, kung mag-order kayo halimbawa ng sinigang dito is sabihin nyo na lang na wag paasiman kung hindi kayo mahilig sa maasim. Mura lang naman dito guys, tsaka masarap din. Masarap din yung nila, pagkain nila dito. So, nandito kami banda sa may CR nila guys. Ayan lang. So, pagbaba nyo pala dito, parang merong di ko lang sure kung yan, parang mini swimming pool. Ayan, kung nakikita nyo sa baba. So, di ko lang alam kung sa pa to, sa considered dito sa Cloud9 mismo. Pero feel ko, dito lang din yun or sa kanila yan mismo. Ayan guys, so, sabi ko naman kanina sa inyo, February 14 ngayon, kaya may mga nag-iikot dito para kumanta. Ayan, naririnig nyo naman siguro yung background sound natin. So, talagang nagbakasyon kami dito guys sa Antipolo para Valentine's Day tsaka anniversary ng kapatid ko guys sa wedding. So, kakatapos lang pala namin kumain guys and hindi ko na pala na-videoan yung pagkain namin kasi sobrang gutom namin. So, after nyo palang lumabas sa restaurant dito, pag kumain kayo dyan, tatatakan pa kayo guys. Tatatakan kayo ng waiter. So, matik naman na yun. Pupunta naman sila sa table ninyo once na matapos na kayo. Para ito yung pass ninyo guys. Parang ito yung pass ninyo papunta sa Hanging Bridge. So, sabi ko naman sa inyo kanina, pag kumain kayo sa restaurant ng worth 300 pesos, free na yung pass guys papuntang Hanging Bridge yan. So, dito pala kayo papasok guys sa may museum. Ayan. This way to museum and Hanging Bridge. Ayan guys. So, ito lang naman yung makikita, no? Paikot lang kayo dito.
So after ninyong maka-exit sa museum guys, dito. So dito na rin yung entrance, no? Papuntang Hanging Bridge. So kung gusto niyo magpa-picture, wag kayo dito kasi against the light guys eh. So mas maganda siguro kung dun sa may sa may taas mismo. So pag nandito pala guys sa Hanging Bridge, hindi pala siya sabay-sabay, by batch pala siya. So i-announce na lang ng nandito na kung pwede na kayo umakyat. Ayan guys, abante na tayo guys. Eto. So medyo maulan pala ngayon, no? Umaambon guys. Sabi ng taga dito or yung nagtutur dito, ngayon lang daw umulan kasi nung mga nakaraang buwan or nakaraang araw is maaraw naman daw. Nakakatakot pala guys dun sa lalo pa dun sa may paakyat. Pero syempre hawak na lang tayo dito guys. Ingatan nyo na lang yung mga valuables ninyo para hindi mahulog guys. Parang hirap magpicture dito guys or maghawak ng camera. Nakakatakot. Tingnan nyo yung view sa baba. Pag-aapak pala kayo dito sa may baba guys, mas maganda kung aapak kayo dito. So para hindi siya ganun kadulas. Malapit na tayo sa may sa may taas. So for sure mas maganda na naman yung view doon. Doon tayo magpipicture guys sa may taas mismo. Kasi hindi siya against the light doon. Tingnan natin kung hindi siya against the light. Mali pala ako guys. Pag dito medyo madulas pala. So kailangan dito sa may sa may block. Ayan hindi siya madulas pag sa block eh. Pero kumapit na rin kayo, syempre, para mas double safe. So, uy. Ito na guys. Malapit na. Ilang hakbang na lang. Ito na guys. So, kumapit pala kayo kasi muntikan na akong nadulas eh. Tingnan nyo guys kung gaano kahaba. Grabe. Sobrang dulas dito kasi umulan eh. So make sure maghawak kayo guys. Humawak kayo sa may hawakan para hindi kayo madulas. Kasi muntikan na akong nadulas. Grabe. Isang hawak ko lang kasi sa hawak natin tong camera. So isa lang yung paghawak natin dun sa may paghawakan mismo. So dito sa may mga nila guys, sa lahat ng gilid may love lock pala dito. Parang love lock tapos may mga pangalan. Meron pa pala dito sa baba guys. Check natin kung anong meron dito. So dito sa unang pababa, merong art gallery dito. Ito guys, yung mga parang art, mga naka-frame. So sa mga nakaka-appreciate sa mga paintings, ganyan, artworks, pwede kayo mag-stop dito guys. So naka-close pala siya Baka kasi pasukin ng mga tao ganyan, hawak-hawakan which is bawal, 'di ba? So may pababa ulit dito, guys. And mukhang CR yata to kung naiihi kayo. Hindi pala CR yan, parang stock room pala yan, guys. So pagkababa ninyo may mga art pa rin dito. So hindi na ako masyadong naka-vlog dun sa taas kasi ang lakas ng music dun. So yun lang naman yung makikita nyo, yung mga views tsaka yung may love lock dun eh. Hindi ko lang sure kung pwede kayong dun. Maglagay ng lock nyo dun. Pero may mga pangalan yung mga lock dun eh. So dito pala yung exit guys, sa baba mismo. Ito, may cable car dito guys. So proceed lang kayo sa may cashier kung gusto nyo mag-cable car. So may zipline din dito guys. Parang yung zipline is 100 yata. Tapos yung cable car is 150. Pero hindi na kami magaganon kasi since maulan guys. Ito guys, so yung aakyatin ninyo, taas tapos maulan pa, sobrang dulas. Pero buti na lang, thank you Lord, dahil tumigil yung yung ulan. So nakakyat naman kami. So pag pupunta pala kayo dito, mas maganda kung mag-wear kayo ng sobrang comfortable na sapatos ninyo. Dapat yung hindi madulas. Siyempre, tingnan nyo na rin yung weather kung hindi maulan. Kasi pag maulan guys, as in, muntikan na akong nadulas kanina. So for the experience lang naman kasi guys, kung pupunta kayo dun sa may 360. So, although wala naman masyadong makikita, talagang view lang. So, I suggest kung nandito kayo sa Antipolo, isa kasi to sa sikat na na puntahan, kaya
Huwag nyo tong i-skip sa itinerary ninyo guys. For sure, matutuwa kayo. Hindi na ako masyadong naka-vlog dun kasi sobrang ingay ng sounds. Ayan guys, mag-dessert muna tayo dito. Mangga. Ayan. Mango inside. So mag-dessert muna tayo guys, mangga. Biglang nangasim ako eh. Pauwi na pala tayo. Parang pupunta yata kami muna ng Ulugang Taktak Falls. Tignan namin kung pupunta kami kasi from dito, Cloud9, hanggang sa hotel namin or yung pinag-stayan namin, which is yung Victoria Place. Parang siyang parang siyang nirentahan na bahay, ganyan. So nasa 1 oras yung biyahe guys. So naisipan namin na pupunta muna yata kami ng, basta yung Taktak, nakalimutan ko yung pangalan, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Nandito na pala kami sa pinag-i-stayan namin guys, dito sa Victoria Place, Antipolo. So sobrang ganda pala dito. Ano pala siya? Subdivision. So ayan kung makikita nyo. Hindi na tayo lalabas guys kasi umaambon. Tsaka sobrang ganda dito sa subdivision na to kasi meron siyang sa loob ng subdivision na to, meron siyang convenience store guys. Kasi actually subdivision din yung yung bahay namin dun sa La Union. Pero syempre wala siyang mga tindahan lang, alam nyo yun, pero wala siyang convenience store. Pero dito, nung pumasok kami, nagulat kami kasi sa loob ng subdivision, merong convenience store. So, nakaka-ignorante lang guys. So, eto may parkingan, may parking space dito na pang isa lang. Tapos, yung isang sasakyan namin is sa labas na lang namin pinark. So, dito sa labas, ito yung makikita nyo, no? Merong 2 upuan dyan. And then, meron ding grill, guys. Pwede kayong mag-ihaw dito. Ayan. So, bukas, binabalak namin mag-ihaw. Kasi, akala namin walang pag-ihawan, yung pala meron. Ito pala yung rules, no? Kasi, since subdivision dito, yan, quiet hours from 10 p.m. to 8 a.m. So, ngayon is nasa 7:00 na ng gabi, guys. So, ito yung harap ng bahay namin, guys. Sobrang ganda niya sa loob. So, pasok tayo guys. Ipapakita ko sa inyo yung loob niya para at least makita nyo rin, no? Ito pala yung namin, B2L28. So, ito guys, pasok tayo. Pakita ko sa inyo. Siyempre, hindi mawawala. May sleeper agad dyan. Tapos, more sleeper dito guys. Ayan. So, sa loob, makikita nyo daming buksan nyo lang tong cabinet. Maraming sleepers dito. Ayan. Tapos, syempre, hindi naman mawawala yung wifi dito. And then, may TV. Tapos may upuan na naman dito. And then, may sofa dito. Sorry guys, sobrang sobrang kalat. Ayan. Tapos, may sofa na naman dito. And then, ito yung kitchen nila guys. So, may free na siyang tubig, no? Dalawa yan. So, hindi naman kayo mag-worry about sa sa tubig ninyo. Tapos, syempre, may induction na dito. Yan, nagluluto kami guys, sinigang. Check natin. Hindi pa pala kumukulo. Tapos yan, may rice cooker na din. And then, more cabinets dito guys. Ayan, may mga kawali dito sa cabinet. Tapos, may coffee, sugar, and creamer. Tapos more storage yan guys. Pwede nyong lagyan. And then dito sa taas ng ref, merong mga tong dito. Ayan yung mga kailangan ninyo sa kitchen. And then dito yung sink. So dito, plates nandyan. Mga kutsara, tinidor. And then dito naman nakalagay yung baso guys sa loob na to. Hindi ko mabuksan. Ayan. Tapos dito naman is yung ref nila guys. So sa amin na to, no? Hindi na kasama to sa mismong pinag-i-stayan namin. Sa amin to, binili namin yan guys, yung mga ice yan. Tapos syempre sa baba, ayan. Malaki yung ref nila guys. Ito yung kitchen nila, no? Maganda. And then punta naman tayo sa kabilang side. May aircon na pala dito, no? Aircon guys. And then, syempre bubungad sa inyo dito sa side na to is merong paglaruan dito. Yan. So, pwede kayong mag-billiards dito. Yan, pamangkin ko na kanina pa naglalaro. And then, sa tabi ng game section dito guys, merong pintuan dito. So, dito yung nyo, no? Dining room. Ayan.
So, dito na sila, nagiinuman na sila dito, guys. Tapos, ang nakakagulat dito, guys, meron siyang honesty store. Honesty store. So, ito yung mga laman niya, guys. Merong cup noodles dito, guys. Bali, 40 pesos. Ayan. Coffee, 30 each. Pansit Canton, Coke. Mga drinks, drinking water, tubig. Meron ding toothbrush. Tapos mga tissue, guys. So, dito niya lang siya ilalagay. Ihulog nyo dito. Or, i-scan nyo tong QR. Pwede, guys. GCash, ganyan, bank. So, eto, guys. Okay din pala dito. Honesty store. Tapos may table pa naman dito, guys. Kung kukulangin kayo dito. So, malaking space na to, no? Sobrang laki, guys. Dalawa yung table dito. Ito yung pulutan nila. Nagiinuman na sila dito. Ito yung family ko, guys. And, syempre, may aircon ulit dito, guys. And then, dito sa spot na to, guys, merong stock room pero nakalock siya. And then dito muna. Ayan. Dito yung mga map, mga walis, ganyan. Meron ding iron dito. Meron ding blower dun, guys. So, nandito lahat, no? May tubig din pala dito. So, kung nakulangan kayo dun sa tubig na nandun sa kitchen is meron pa dito. So, marami din pala, guys. And then, dito sa side naman na to is toilet or CR, guys. So, ito yung toilet or CR sa ground floor, guys. First floor. So, okay na rin dito. Pero wala siyang pagliguan, pang ano lang, pang CR lang talaga. So, pasok naman tayo or punta naman tayo sa second floor, guys. Ito na yung second floor nila, guys. So, bali dalawang room siya, no? Ito yung unang room. Pasok muna tayo dito. Switch natin yung ilaw. So, ito yung unang room, guys. So, pwedeng pang dalawang tao dito. Maluwang naman yan. Ang maganda dito, syempre, may aircon na rin, guys. So, hindi naman kayo mag-aalala. And then, dito, merong study table or working table. So, if ever na work from home kayo, so, pwedeng-pwede kayo dito, guys. Ayan. And then, may lampshade naman dito. And then, ito yung double deck, guys, na pang dalawang tao each. So, dito, pwedeng pang dalawang tao. And then, dito naman sa taas. And then, sa room na to, syempre, meron na siyang sariling CR. Yan. With bath na siya, guys. So, maluwang din. Yan, kompleto. May conditioner, body wash, and shampoo. Tapos may heater na rin siya, guys. So, yung mga towel naman, nandito naman na mismo sa bed ninyo. Nakalagay na dyan, guys. Ayan. Tapos may hangers din pala dito. Hangers. And then, electric fan. So, ito yung first room natin. Nandito yung remote ng aircon ninyo, guys. Sa tabi ng pintuan. So, next naman, ito yung second room natin, guys. So, again, pang dalawang tao. Lahat ng bed nila, guys, pang dalawang tao yan. So, dito, dalawang tao, pwede dyan. And then, ito may mini bintana dito para ano. Kunyari, pag umaga na, papasok dito yung ilaw o yung araw. Tapos, nandito naman yung mga hanger. So, pwede kayo magsabit dyan ng kung ano-ano, mga damit ninyo. And then, may double deck dito, guys, na pang isang tao lang. So, bali dalawa yan. Yan. Tapos, dito naman yung CR. Same lang naman sila, guys. Ito yung CR nila. So, ang maganda kasi, each room is may CR na, di ba? Kaya, hindi nyo na need bumaba, ganyan. So, eto, pares lang naman sila, guys. May bath na rin siya. And then, may lampshade dito. So, wala yata siyang working table dito. Wala nga, guys. Walang working table dito. Ito yung bed nila na isa pa. Bali, pang dalawang tao to, guys, kasi malaki to eh. Malawak siya. Ayan. Pwede pang dalawang tao to. Tapos dito is pang isang tao na sa taas. So, ayan, guys. May din dito. May socket. Saksakan. Pati dito meron din. So, maganda dito, guys. Sobrang lawak actually. Sobrang lawak dito sa namin, na book namin. Airbnb. And kasi kami, guys, 9 packs kami.
Bali, 8 adults tsaka isang bata. So, actually, pwede siya pang 13 persons, guys. Kasi based sa bed nila, may mga pangdalawahan. So, kung naghahanap kayo ng Airbnb dito sa Antipolo, good for 13 packs, ganyan, below. So, pwede kayo dito. So, ang binayaran namin dito, guys, is ilalagay ko na lang sa screen, no? Kasi nakalimutan ko. Parang nasa 12,000 yata. And then, naghati-hati na lang kami. So, ang pag-i-stay namin dito is parang 2 days and 2 nights kami dito, guys, for 12,000 plus. Kung mali ako, basta ilalagay ko na lang sa screen yung exact na presyo niya. So, kung gusto nyo yung feel at home kayo, alam nyo yun, yung kayo mismo magluluto, ganyan. So, I suggest na mag-Airbnb na lang kayo compared sa mag-hotel kayo. Kasi, syempre, pag sa hotel, may sarili na silang pagkain. So, yun naman yung kagandaan, no, or advantage pag Airbnb kayo. Kasi, syempre, pwede kayong magluto kung ano man yung dish na gusto nyo. And, mas mura, lalo na kung maghahati-hati kayo, guys. Pero ang thoughts ko pala dito sa Antipolo, guys, grabe, sobrang traffic. Inabot kami ng from La Union hanggang dito sa Antipolo. Parang kulang-kulang 7 to 8 hours yung biyahe namin. Sobrang layo, tsaka sobrang traffic talaga. Hindi namin inaasahan yung traffic. Grabe talaga. And coming from sa province, sa La Union, wala kasing dun eh. Wala kasing mga siksikan dun eh. Hindi sila sumisingit yung mga ganun. Bihira yung mga ganun. So, alam nyo yun, nanibago lang kami na coming from the province, tapos dito sa Manila, yung city talaga. Yung capital talaga, alam nyo yun. Sobrang nanibago kami. Ang daming sumisingit, ganyan. Tapos meron pa nga sa namin harap namin sakyan. Naaktuhan namin na nagbanggaan sila. Grabe. Alam ko, normal na dito yun eh. Kasi parang ngayong araw na to, 2 beses kaming nakakita na may na-aksidente. Yung unang nakita namin is dun sa may malapit sa UP Diliman. Motor tsaka kotse guys. So, hindi ko na pala kayo na-update kanina, no? Sabi ko kanina, pupunta kami ng Hinulugang Taktak, pero anong oras na kasi yun, guys? Mga nasa mag-aalas 5 na nun. From Cloud9, 360 view, hanggang dito sa Airbnb namin is nasa 1 oras pa yung biyahe. So, pinagbukas na lang namin yung Hinulugang Taktak, guys. So ayun, guys, pinakita ko lang sa inyo tong room namin, no? Actually, talagang sobrang nagandahan kami dito. Sobrang worth it and sulit. And ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, ang ganda ng subdivision na to. Kasi, kung halimbawa, naubusan man kayo ng mga kailangan dito, yung mga pagkain ninyo, may malapit lang na convenience store dyan, guys. So, siguro bukas, punta tayo. Pakita ko sa inyo. All day yung pangalan niya eh. So, ayun guys, no, update ko na lang kayo bukas para sa second day natin. Good morning guys. Good morning Antipolo. So, actually ito na yung day 2 natin, no. Kakatapos lang pala namin magmisa dito sa church ng Antipolo. Dito guys. Sobrang dami nagsisimba since linggo ngayon. Time check muna tayo. Nasa 12:15 na lang hapon guys. So, dito na lang kami kakain sa tabi dito since marami namang bentahan ng mga pagkain dito. So, before pala kayo papasok ng church, merong mga bilihin dito. Yan, mga rose, mga bulaklak, mga teddy bears, dolls. Since kahapon guys is Valentine's Day. So ngayon meron pa rin nagtitinda dito guys. So dito pala sa Antipolo guys, ang pinakadili kasi nila dito is yung suman, tsaka yung kasoy or kasoy. Kaya pala sobrang daming nagtitinda dito ng ganun. Ayan guys, oh. Dito sa malapit sa simbahan nila, meron na rin nagtitinda dito. Ayan, mga kasoy, tapos may mga suman din. So, dito na rin kami kakain guys kasi meron kaming nakitang lechonan dito eh. Malapit lang naman nandito sa simbahan. Marami kayong makikita mga kainan dito guys. Yan oh. Mga mangga. Meron din mga restaurant dito. May mga pizza din guys oh. Ayan. Daming tao ngayon guys. Dami din nagpapabless ng sakyan nila since linggo ngayon. Ayan guys oh. Lechon oh. May mga karinderyan din dito. Ayan, may kasoy. Tsaka yung suman. Yan yung sinasabi ko na suman, yung kulay dilaw. Yan, meron din mga bilhin ng mga pasalubong, guys. Actually, para siyang para siyang Manawag sa Pangasinan. Sa tabi niya marami ng tindahan ng mga cruise, mga ganun. Nandito kami sa isang restaurant, guys. Tabi lang ng lechonan. Since sa lechonan is walang upuan, guys. Kaya dito na lang siguro kami kakain. So, mga lutong Pinoy lang din naman yung mga meron dito. Ayan. So, kakatapos lang namin kumain, guys. Dito kami kumain.
And nag-try pala kami ng lechon dito sa gilid niya. So ang bili namin doon is 300 pesos. Ano siya, good for 2 to 3 persons. Pero medyo ano siya, malamig siya, hindi siya mainit guys. Pero ano, kahit pa paano crispy pa rin yung skin niya. Kaya okay pa rin guys. Try natin bumili ng mga kasoy guys dito sa ano. Pangalan niya is Buddha. Ayan. So, tingnan natin dito. So, meron silang iba't ibang klase ng mga pasalubong dito, guys. Ayan, meron silang mga otap, castellos. Ito yung mga kasaba chips, banana chips, guys. Tapos, syempre, yung specialty nila is itong kasoy. So, bukas na lang kami bibili ng suman, guys, kasi baka masira. Ito, guys, may free taste pala. Ito yung sikat na, ano ang pangalan nito? Suman sa ibos po, suman ng antipolo. Suman ng antipolo. So, ito na yung tawag na suman na antipolo or suman ng antipolo. So, tikman natin, guys. Meron na siyang parang yema sauce. Yan. Huwag talaga kasi mo sa isang prutas po sa Huwag naman. Matamis. Matamis yung ano niya, sauce niya, guys. Sobrang tamis. Pero yung pinakasuman niya, okay naman. Hindi naman siya ganun katamis. Pero kung hindi kayo mahilig sa matamis, wag niyo nang lagyan ng ano, ng yema. Para siyang yema para siyang ganito. Yan. Ito siya, coco jam pala siya, guys. Coconut and sugar. So ito medyo matamis to, guys. Pero ito yung sausawan talaga ng ano, ng suman. Meron silang makapuno dito. Ito yung ano sikat sa TikTok eh. So dalawa yung klase nila dito, guys. Meron siyang yung parang plain lang yata to, yung walang coconut, coconut na ganito, yung puti. Ito para siyang ano yung sa Baguio, yung peanut brittle, turones di mani, yung tawag naman dito, guys. Tapos ito, mga breads nila, ayan. Marami dito, guys, pastillas, ayan, lengua de gato, antipolo. So kung gusto niyang yema, guys, meron sila dito, yema spread, pwedeng pampalaman yan. So itong isa is 250. Yan. 250 pesos to, guys. Pero yung malaki is 350 pesos. So itong kasoy pala nila, guys, yung ganito kalaki. Ayan, medyo marami naman ng laman to. 500 pesos to, guys. So medyo mataas pala to. Pero mahal naman talaga kasi yung mga kasoy eh. Pero kung gusto nyo ng isang baso lang, ayan, 200 pesos. Malaki naman na yung baso nila dyan, guys. Ayan. So bumili tayo, guys, ng kasoy. Ayan. Ito, yung 500 pesos binili natin para matikman naman natin. Tikman natin, may free taste sila dito, guys. So tikman natin kung ano yung lasa niya. Sarap, guys. Sarap, natural siya, natural, masarap. So kung bibili kayo dito, yun nga lang medyo pricey, pero since nandito naman tayo sa Antipolo, bili na tayo, di ba? Meron din pala silang sweet kasoy, guys. Ayan, no? So parang may iba't ibang flavor sila dito. Pero para sa akin, masarap yung guys, yung plain kasoy nila. Okay na yun. So next stop pala namin, guys, pupunta kami ng Hinulugang Taktak. Bali, hindi na kami maliligo doon, yung pamangkin ko na lang. Mag-iikot-ikot na lang kami doon. So, para rin sa mga makakanood nito, at least may idea na kayo kung ano yung itsura nun. Pero, based sa mga na-research ko, guys, mga falls, ganyan. Meron din mga pagliguan, ganyan. So, explore natin yun, guys. I have this. Wow. So, kung gusto nyo pala mag-park, guys, ng, kunyari may sakyan kayo or service. So, dito kami nag-park, no? Mula dun sa may church, paano lang kayo, pa-left lang kayo, guys. So dito malawak naman yung parkingan dito. So syempre may bayad dito, guys. So mura lang naman, parang 60 pesos yata yung binayad namin. Sobrang sarap ng kasoy nila, guys. Tsaka fresh na fresh siya, mainit pa siya. So nandito na kami sa Hinulugang Taktak, guys. Ito yung pinagparkingan namin or yung parkingan nila. So sa likod lang niya, makikita agad dito yung parang ilog niya or yung falls. So, actually malapit lang siya sa guys, sa simbahan. So, parang nasa 15 or 10 to 15 minutes lang yung biyahe. Kaya, if ever na parang magsi-city tour kayo, ganun, mas maganda kung punta muna kayo sa simbahan. Tapos, diretso na kayo dito sa Hinulugang Taktak, guys. So, maganda naman dito is may parkingan naman. Linggo kasi ngayon, guys, kaya medyo maraming tao ngayon for sure. Pero kung weekends kayo pumunta dito, baka wala masyadong tao. So, mahirap din kasi dito sa Antipolo, guys. Actually, sobrang traffic pala dito. Kaya, if ever na magbalak kayong pumunta dito, siguro mas maganda na yung magdala pa rin kayo ng sakyan, syempre, pero ingay ng motor,
Siguro mag-ano na lang kayo, mag-angkas ganyan, lalo na kung ilan lang kayo. So dito rin mismo guys, marami ding mga bilihan ng mga pagkain dito. Meron din mga pasalubong, yung mga pagkain na pasalubong. So yan sila, marami dito. Tapos ito na yung inulugang taktak guys. So hindi ko lang alam kung magkano yung entrance fee dito, tignan na lang natin. Pero for sure meron tong entrance fee. Ito guys, so ang dami na nila dito, yung mga bilihan ng mga pagkain. Pero syempre bago kayo pumunta dito guys, mas maganda kung nakakain na kayo para kasi ito purong ano to lakaran to para bumaba na yung yung mga kinain ninyo. So ang operating hours nila guys is 7 AM, maaga pala, to 4 PM. Tapos ito din pala yung mga nila, adventure din nila na iba. Merong rappelling, spider web, wall climbing, tsaka canopy wall. So medyo marami din pala guys. Nasa 4 yung activities nila dito. So baka sarado sila ng every Monday guys kasi nakalagay maintenance day is every Monday. So wala pala kayong babayaran na entrance fee dito guys. Ang babayaran nyo lang is yung parking fee. So malalaman natin yan pag uwi natin. And isa pa guys, medyo madali kami ng mga tour guide doon kasi since kahapon umuulan. So pag umuulan kasi syempre itong mga daan dito tsaka yung mga bato is basa. Tsaka yung ilog din daw maamoy kaya sana hindi umulan guys. Ngayon naman maganda naman yung araw. Kanina kasi umuulan, umaambon. Pero ngayon medyo umaaraw naman na. Ito na pala yung waterfalls guys. Pero dito is hindi pa maganda yung view dito. So bababa tayo guys. Ito na yung waterfall guys. Dito maganda yung view dito. So medyo maamoy nga pala siya. Lalo na kung umuulan, tama nga sila guys. Medyo parang masangsang yung amoy niya guys na alam mo nyo yun yung amoy lumot, ganun yung amoy niya. Yan, maganda nga dito guys, maganda magpa-picture dito. Pero syempre hanggang lang kayo, hanggang dito lang kayo sa may rope niya. Hindi na kayo pwedeng pumasok pa. So hanggang dito lang kayo guys. Tapos sa tabi lang ng falls guys, dito na pala yung wall climbing. So kung gusto nyo, may bayad yata yan for sure. Tabi lang pala siya ng falls. Medyo madaming tao ngayon guys. Since Sunday, dito sa side niya, ito yung makikita nyo. Ito na yung parang niya yung ilog. Pero yung amoy niya guys, medyo medyo amoy lumot, ganun. Dito sa side na to guys, dito yung parang nila Pwede kayong maglaro dito. Ayan, may nagbabadminton dito. Malapit lang din sa falls. Tapos dito sa tapat niya merong pool dito na pangbata. So ngayon hindi pa naman nila ino-open kasi magsiswimming yung pamangkin ko guys pero hindi pa naman siya naka-open. So ayan, hinulugang taktak Antipolo. Tapos meron din namang mga sheds dito na pwede kayong mag-picnic ganyan. So magbaon na lang kayo ng mga pagkain ninyo. Hinulugang taktak. Ganda rin dito, magpa-picture. Kaso sarado yung daan dito, paakyat. May may harang siya So bawal pala mag-swimming guys kasi meron din siya mga rope dito. Tinanong din namin sa lifeguard, bawal. So hindi ko lang sure kung bakit bawal. Pero kung may mga anak kayo, pwede kayong maglaro dito. Pwede sila maglaro dito. Mga badminton, ganyan. So sadly guys, puro under maintenance pala. Ngayong araw na to. Di ba yung pinakita ko sa inyo na daan? Sarado. Tapos, ayan, yung bridge papunta doon, yung padiretso pa may padiretso pa kasi dyan, pero nakalagay is under maintenance. Nakikita nyo ba yan? Yan, nakalagay under maintenance. Tapos, yung swimming pool din, bawal din. I assume under maintenance din yun. Tapos, yung rock climbing pala, yung pinakita ko sa inyo kanina, under maintenance din guys. So, hindi ko lang sure kung bakit under maintenance lahat. So, parang lahat yata under maintenance, kaya medyo hindi natin to malilibot ng buo. So, paakyat na kami guys. Parang ilang minuto lang kami dito. Wala pang 30 minutes. So, yung falls lang talaga yung yung nakita namin dito. So, sayang guys kasi nandito na tayo. Sobrang layo ng biyahe, no? From La Union. Tapos, ito talaga yung inaay namin. Hinulugong taktak pero sadly, halos under maintenance lahat. So, akala ko tuwing Monday kasi linggo ngayon guys Nakalagay naman dun. Sa tarpaulin nila sa taas, pinakita ko naman sa inyo. Tuwing Mondays lang daw yung nila, under maintenance. Pero Sunday ngayon. So siguro
Time check pala, nasa 2:07 ng hapon. So, pupunta na lang kami sa next agenda namin. So, nakikita nyo yung bridge na yan, guys. Siguro yun yung sinasabi ko kanina, pag diniretso nyo pa yan, dito siguro kayo, tapos parang pa-exit na kayo eh. Hindi ko lang sure, pero sayang, di natin mapupuntahan yan, guys. Kasi yan din yung yung pinaka-highlight talaga dito. Ito guys, so every Monday nakalagay. Pero linggo ngayon. Pero under maintenance lahat. So yung na lang, parking fee na lang yung babayaran namin dito. Sabihin ko sa inyo kung magkano yung binayaran namin. So halos wala pa kaming 30 minutes dito guys. Pero okay lang kasi yung falls napuntahan naman natin at nakita naman natin in person. So yan, ito sarado to. Under maintenance. I assume lahat to, under maintenance din lahat guys. So yung binayaran pala namin guys is 45 pesos. Ano na yun, hindi ko lang sure kung per hour yun. Pero nakalagay naman sa nila, sa website nila or sa Google, sinearch ko, wala naman nakalagay na per hour. So feel ko, na yun yun na yung buong araw na yun. So medyo na-disappoint na ako dito guys kasi yun nga yung under maintenance lahat or halos lahat. Pero kahit yung lang sana yung tinira nila, yung hanging bridge lang sana. Yun lang kasi yung habol natin tsaka yung falls. Pero buti yung falls napuntahan naman natin. Pero sana kahit yung yung hanging bridge nila, naakyat natin. Sayang guys. So, next time na lang pag bumalik tayo dito. Merienda na lang tayo guys ng maruya. Lang siya, saging. Tapos parang meron siyang harina tsaka sugar. Sarap guys. Nandito na kami sa third destination namin guys, which is sa Petroglyphs. So ito, Angono, Binangonan, Petroglyphs site. So free lang naman yung entrance dito guys. Actually itong papunta dito guys is village pala to. So, may guardhouse kayong mapupuntahan dyan, may nagbabantay. So, bawal kayong umikot sa may village mismo. So, dito lang daw sa Petroglyphs yung pwede. Tapos, meron din daw museum dito Hindi ko lang sure, baka pagkatapos nung cave dito mismo, siguro doon na yung museum. Eto guys. So, ito na rin yung mga reminders, no? Vehicles no entry, bawal pumasok dyan, syempre. Yan, bawal magkalat. Don't harm animals. Oh, so baka may animals dito, guys. So, no picking of plants and no vandalism. Ayan. So, yung entrance fee daw, guys, is libre. Sabi ng guard. Pasok na tayo. So, prepare one valid ID per group for registration at lobby of the building. So, per group siya, guys. Isang valid ID lang. So, malamig pala dito, guys, no? Since, siya, underground. Ito yata yung mga parang sa mga gera. Yung mga tunnel na ginawa nila. May mga pangalan pa dito guys, yung mga inukit. And ito na yung labas niya guys. Ito yung labas niya guys. So feeling ko, ginawa yan nila mismo. Hindi siya yung tunnel mismo ng World War. So, i-search na lang natin para makita talaga natin. So, wala tayong guys, internet pala dito, walang signal. Iisa lang yung bar, hindi kaya. So, dito, ito yung makikita nyo dito, no? Patuloy lang yung paglalakad nyo dito. Tapos, may mga plants dito, mga cactus. So, I assume may animals dito kasi nakalagay dun sa sa reminders niya, di ba? Don't harm animals. So, tignan na lang natin kung ano yung mga animals na meron dito. Merong waiting shed dito, guys. Actually, marami silang mga cactus dito. Tapos ito na yung pinaka-lobby nila guys. So dito yata namin ipapakita yung valid ID namin. Ito na yung National Museum pala. Yung Petroglyphs pala. Sorry. So considered a highly significant cultural landmark. Yan, basahin nyo na lang guys. So dito pala yung registration area. Tama dito guys. So natalong ko pala guys sa front desk nila. Ito na pala yung National Museum ng Rizal. So, marami palang branch ng mga National Museum. Meron din sa La Union, sa Burgos daw. Pero yung pinaka-main branch nila is sa Manila. So, ito pala yung isa sa branch nila, itong Rizal. So, archaeological daw yung dito, tawag nila. Kaya nga mga petroglyphs yung makikita dito. So, aakit lang kayo dito guys. So, syempre, ito din naman yung highlight dito sa Rizal or Antipolo. Ito lang naman yung makikita dito guys, mga bato. So petroglyphs yun yung parang mga lumang tawag doon, yung mga language na nakaukit, yung mga ganun.
So, alis na kami guys. By the way, may mga upuan nga pala dito, no? May mga bench. Tapos dyan din sa taas, may mga upuan din. Tapos, meron ding palang ano dito, yung information center dito guys, yung pinagtanungan namin. Pwede kayong pumasok dito. Merong mga informations dito about petroglyphs, ganyan. Check din natin. So, masasabi ko dito guys, puntahan nyo pa rin to. Siyempre, isa naman to sa ano talagang puntahan dito sa Antipolo. Huwag lang kayong mag-expect ng sobra-sobra kasi yun nga yung pinakita ko sa inyo, yun lang talaga yung makikita nyo. Pero at least napuntahan na natin. Yun naman yung mahalaga guys, di ba? So, yun lang masabi ko sa inyo, wag lang kayo mag-expect, pero at least nakita nyo na rin. So, may idea na rin kayo pag pumunta kayo dito if ever. So, pa-exit na pala kami guys. Dito din. Same sa entrance natin kanina. Same lang din yung daan. So, magko-coffee shop muna kami. Doon yata kami pupunta sa underground coffee shop. So, kita-kita tayo dun mamaya, guys. Magkakape lang kami, guys. Actually, dun sana kami sa Barrow Cafe. Yun yung underground kaso. By ano lang yun, by reservation. So, kakatawag namin sa kanila. Fully booked na sila, guys. Dito na lang kami sa May Ahon Cafe. Actually, ang daming tao dito. Ayan, no. So, meron pa sa loob. And ito yung pinaka-view niya. Ayan. So, dito lang kami sa may upuan. Maganda yung upuan nila dito. May bench tsaka may mini table sila dito. So, puno kasi mga tao dito kaya dito na lang kami. So, meron din mga bikers dito guys. Tapos dito na kayo order guys. Ito yung mga ano nila. Available na yan, breakfast, appetizers, sandwich, and then dito naman yung mga coffee nila. Yan, i-post nyo na lang guys. Ito yung in-order ng kapatid ko guys. Grilled cheese na may parang chips dito. Ito, chips. Masarap siya guys. Maraming ano. Marami siyang cheese. Sobrang cheesy niya. Tapos ito pa na yung in-order natin. Matcha. Sarap din siya guys. Tapos ang maganda kasi dito sa Antipolo guys. Actually sikat yung mga ano dito cafe na may view. Yung mga city view ganyan. So, marami dito. Kaya medyo mahirap pumili. So, papunta na kami sa Sumulong Park, guys. Actually, dito sa pinagkapehan namin, marami ding mga ibang pagkapehan pa. May mga restaurant din dito. Tapos, meron ding isa sa sikat na pagkapehan dito, which is yung Kaulayaw. Dapat dito kami, kaso sa pinagpark namin, guys, dun pala yung pwesto ng Ahon Cafe. Kaya, no choice kami. Sa Ahon Cafe na lang kami. So, dito yun, guys. Yan o, yung Kaulayaw. So, doon na lang kami pupunta or yung last stop namin sa Sumulong Night Market. Doon na lang kami magdi-dinner guys. So, kita-kita tayo doon mamaya. Nandito na kami guys sa Sumulong Park. So, actually yung Sumulong Park pala, doon na pala siya mismo sa may katedral. Yung dinaanan natin kanina na puro mga flowers, yung mga dolls. So, yun na pala yung Sumulong Park. So, ngayon, ang agenda na lang natin is pupunta na lang tayo ng yung tabi doon ng Sumulong Park kasi merong mga tiyanggian doon So, doon na lang tayo mag-i-stay. Kasi yung Sumulong Park is medyo, lang siya, hindi siya ganun kalawak. Nalibot na natin siya kanina, kumbaga. So, doon na lang tayo sa may tabi niya. Kasi maraming mga tiyanggian doon. Tapos, maghanap na lang tayo ng kakainan natin mamaya doon. So, yung pinag-park namin kanina, guys, doon siya banda. Basta papadiretso. Tapos dito na lang kami nag-park sa may unahan niya. So marami naman palang parkingan dito, mga pay parking guys, malapit sa simbahan, no? So pag-usapan lang natin yung Antipolo guys, no? Yung experience namin so far habang hinihintay pa natin yung isa nating sasakyan. Kasi wala pang libre na parkingan na isa dito. So far ang experience namin dito, or ako mismo, expect nyo talaga na sobrang traffic dito guys. As in, sobra. Tapos, lalo na kung galing kayo ng probinsya, magugulat kayo ng daming sumisingit. So kami kasi guys, from La Union, and hindi kami nasanay na walang siksikan kasi doon. As in, hindi pinipilit. Dito talaga, ang daming mga motor dito, mga tok-tok. Alam nyo yun, yung mga angkas, mga grab. So, talagang sumisingit sila. Kahit na signalan mo sila na papasok ka dito or pupunta ka dito sa side na to,
hindi ka talaga nila pagbibigyan. So talagang magugulat ka. Kami kasi guys, nagulat kami, hindi kami sanay sa mga ganung pangyayari, no? So yun na lang yung expect nyo, lalo na kung hindi kayo taga Manila. And pagdating naman sa pasyalan guys, kung mahilig kayo sa mga coffee shops, mga coffee, yung mga views, so yun talaga yung ano dito, pinaka-highlight nyo dito, yung mga coffee shop na overlooking yung city, yung mga mountains. So meron ding underground na coffee shop, which is wala sa amin yung mga ganong tipong coffee shops. And yung mga ibang coffee shops dito guys, kailangan talaga ng reservation kasi sobrang daming tao talaga, lalo na kung weekends kayo pupunta dito. So I suggest kung pupunta kayo lalo na sa mga sikat na coffee shops dito, katulad nung Barrow Cafe, yun yung sikat na underground cafe. Hindi kami nakapunta doon kasi puno na daw, fully booked na sila ngayong araw na to, which is Sunday naman ngayon. So mas maganda siguro kung pupunta kayo dito ng weekdays. Or kung pumunta man kayo ng weekends dito, make sure na naka-reserve na kayo before kayo pumunta dito. Marami namang mga ibang coffee shops dito guys, yung mga sikat pa. So marami naman kayong makikita sa TikTok. Pero yung napuntahan talaga namin is yung Ahon Cafe, which is okay naman dun. Yung pagkain naman guys is okay. Yung binili ng kapatid ko na sandwich dun, which is nasa 285 pesos. Ano na siya, grilled cheese siya na sandwich, tapos meron na siyang chips na kasama, which is sulit na rin yun guys. Masarap din naman siya. Tapos yung matcha is nasa 190 plus yata yung binayaran namin dun. So all goods naman guys, maganda naman yung view dun. Tapos ang maganda din dun, may parkingan na rin sila. So ito pala yung parking rate nila dito guys. First 2 hours is 60 pesos. Tapos succeeding hours is 30 pesos. So make sure pala guys, kung nakapark na kayo, huwag niyong iwawala yung ticket ninyo kasi pag nawala yan, nasa 500 pesos yung babayaran ninyo. Dito pala tayo dumaan kanina, no? Or dito tayo galing kaninang umaga. Yan guys, so dito tayo kumain kanina. Kain tayo. So sobrang busy na ngayon, ang daming tao. Make sure lang no, kung ganitong mga pangyayari or senaryo, make sure lang yung mga bags ninyo is nasa harap ninyo. So hindi natin alam, no? Yung mga cellphone natin, mga wallets, make sure na ilagay natin sa pocket natin, sa bulsa guys, para mas safe tayo. Ito pala yung Sumulong Park. Dito tayo galing kanina kaninang umaga. So ganito pala siya paggabi guys. Pero di na tayo pupunta dyan since galing tayo dyan kanina. So ang balak namin, pupunta kami dyan guys sa mga gilid-gilid, yung mga tiyanggi dyan. Tapos maghanap na rin tayo ng pagkainan dyan. Dito sa baba guys, yan, meron pa rin yung mga delicacies nila dito. Yung mga suman, kasoy. So meron din palang pet shop dito, yung mga hamster. Daming tao guys. Grabe, parang Baguio lang, daming tao. Marami din palang mga ukay dito guys, pag bumaba pa kayo. So halo-halo na dito, no, mga ukay, mga damit, mga restaurant. So, yun naman yung typical na makikita ninyo sa isang city. So, dito tayo kakain guys. Yan, mga parisan, chicken, tsaka budget meal. Tignan nyo guys, sobrang mura dito. 2 chicken, 2 java rice, 79 pesos lang. So, puro dito, no? Puro mga pares, mga lechon kawali, beef pares, mami. Meron din silang goto. Meron din silang lugaw with egg, which is 30 pesos lang. So, actually lang siya Ayun yung simbahan kung makikita nyo. Tapos, baba lang kayo dito guys. Harap niya is yung shawarma shop, tsaka yung Converge. Ayan, dito lang siya guys. Sobrang mura dito. Ang dami din kumakain. So, buti na lang mabait si kuya kasi naglabas siya ng table dito para dito kami guys. So, ang in-order natin is yung beef pares with rice, which is 79 pesos, tsaka isang fried chicken, which is 40 pesos. So, 119 total lahat, guys. Ito yung simbahan nila, guys. Ganda pala paggabi. Tapos, dito yung Sumulong Park. Dito tayo galing kanina. Ayan, dami pa rin tao guys. Ang dami pa rin nagsisimba ngayon Babait yung mga tao dito guys. So bibili tayo ng ref magnet ng Antipolo para at least may remembrance tayo. Ito yung sinasabi ko kanina guys na dito tayo galing kanina. So ang ganda pala talaga siya paggabi. So meron siyang dito, tayo na Antipolo 2026. So as usual, ang dami pa rin tao dito.
So nagtitingin lang kami ng ref magnet dito guys para at least may remembrance tayo. Meron tayong nakikita dito guys, 35 pesos each. Yan. Mga iba't ibang klaseng ref magnet ng Antipolo. So iba't iba yung mga design nila guys. Pero ano lang sila, medyo malalambot lang sila. So meron din dito mga iba't ibang klase ito, mga pagkain na itong mga to. Tapos ito mga letters, mga custom guys. Marami din mga pwedeng pagpicturan dito guys, oh. So, more fountain dito. Maraming mga fountain dito. Tapos, ito yung nakita natin kanina. Yung mga roses. Meron pa sila dito guys. Paggabi pala, inoon tong fountain nila. Good morning guys. So, pauwi na pala kami sa La Union, no? Sa bahay namin. Ito pala yung pinag-stayan namin. Ito yung labas niya. So, ito yung subdivision na kung saan nandito yung Airbnb namin or yung pinag-stayan namin. Sobrang ganda dito guys. So actually pwede rin mag-jogging dito eh. Kaso sabi ng mga tao dito, marami daw asong nakawala dito. Kaya buti daw nung bumili kami sa store nila is buti nagsasakyan daw kami. Pero masabi ko naman sa pinag-stayan namin dito sa Victoria's Place, Antipolo. Okay naman dito guys, maganda siya. So gaya ng sabi ko nung umpisa, good for 13 pack siya guys kasi yung beds niya is kasya sa 13 person. So sobrang ganda din dito. Tuloy-tuloy din yung tubig pero may mga times talaga na humihinto siya kasi prime water siya guys eh. So ganun din sa amin kasi sa baba or sa La Union. Prime water din yung service water namin doon. So by schedule lang siya. Dito naman is tuloy-tuloy siya kaso nga lang may mga times talaga na nawawala. So kung ako yung tatanungin guys, i-rate ko tong pinag-stayan namin ng 4 out of 5. So nagkatalo lang talaga dun sa tubig. Pero overall naman guys, okay naman siya. Yung bahay itself is okay. Papunta na pala kami guys sa simbahan ulit. Bibili kami ng more pasalubong dun. So kita-kita tayo dun mamaya guys.